walk us through the case that you filed. Tsaka una-una, bakit kayo nag-decide to file a case of perjury against Rodante Marcoleta? Well, naalala natin, no, noong panahon na umamin siya sa national TV na siya ay nagsinungaling sa kanyang sose, takang-taka kami noon, no? Takang-taka, hindi lang kami, pati yung kontradaya. Actually, ang unang nakakita ng anomalya doon sa kanyang sose, si kontradaya, no? Ang sabi, nag-file ka ng SALN mo, di ba? Bakit parang hindi tugma yung SALN mo tsaka yung SOSE mo? Kasi sinasabi mo 100 plus million ang 100 plus million supposedly yung ginastos mo, pero 50 plus million lang yung nasa SALN mo. So parang hindi nagtutugma yan. Yun yung nakita ng kontradaya. So I got curious as well, di ba? Dahil siguro, and ito nga maganda, kung hindi ka pinapapatay, hindi ka tinatakot, you can freely speak up, no? Nape-pressure yung mga politiko. And yung politiko in this particular instance, the pressure, sinabi niya, trinay niya mag-explain sa national TV, no? Sa Net25, sa channel ng Iglesia ni Cristo. Sabi niya, alam mo, bakit ganon? Sabi niya, with hubris. Bakit ganon? Ang dami ko kasing kaibigan. Ang hingiling lang sa akin ng mga kaibigan ko, sabi ni Rodante Marcoleta, wag kong i-declare. Anonymous dapat sila, no? And he declared that on national TV. And alam naman natin sa rules of evidence, yung admissions against public interest o yung confession, ang pinakamalakas na ebidensya. Dahil hindi mo naman sasabihin niya kung hindi totoo, lalo na kung against sa interest mo. Ang tinanong niya pa, doon sa programa niya, may nagbabawal ba? Abogado ito, ha? Abogado ito. May nagbabawal ba? And then, nakalimutan niya siguro yung Omnibus Election Code. Merong COMELEC resolution dito, no? So, dalawa actually yung final namin. At unang mga kaso pa lang iyan, ha? Una pa lang? Unang mga kaso pa lang yan. Una, nag-file kami sa COMELEC for violation of Omnibus Election Code, no? Kasi mandato ng COMELEC yan, supposedly, no? Na dapat pangalagaan nila ang ating election at yung mga rules. So, yun yung una naming final, violation of the Omnibus Election Code. Pangalawa, dahil nga doon sa nangyari doon sa kaso ni Chis Escudero, ayaw namin na sa COMELEC lamang ang forum. And kailangan naman talaga panagutin si Rodante Marcoleta sa lahat ng iba't ibang forum. So, nag-file din kami sa ng perjury, which is a violation of the revised criminal code natin, no? Attorney, clarify ko lang. Baka doon sa iba, baka sabihin forum shopping to, no? Definitely hindi, dahil magkaiba ito, no? Magkaiba, no? Sa forum shopping kasi, pagka parehong relief ang hinihingi mo sa iisang aksyon, forum shopping yon. Yeah. Hindi same relief ang hinihingi namin, no? Kasi dahil ang COMELEC ay may sariling, siya lang ang mag-initiate ng complaint about violation of the Omnibus Election Code, doon namin kailangan i-file. Pero paano yung na-violate niyo ng mga batas? Katulad ng revised penal code. Doon ang rason kung bakit nag-file rin kami sa ombudsman, no? Dahil jurisdiction naman ng ombudsman yung with respect to other things related to public office na violation ng ating criminal law, no? So Omnibus Election Code at revised penal code, yun yung sa ombudsman for perjury, no? Syempre, meron pa mga ibang possible forums. Siguro naman, nakukuha mo na kung anong aking ibig sabihin, di ba? Pero isa sa talagang i-file rin namin sa Tuesday is yung ethics complaint, no? Okay. Ethics complaint before the Senate. Sa Tuesday yan, no? Actually, ika-file pa namin no Friday. Kaso sarado yung Senate, walang nagre-receive nung aming sulat sa Senate. So sabi ko, pwede naman sa Tuesday. No? Wala namang masama dyan. Ang importante, ma-file nung Friday yung sa Ombudsman at saka yung sa COMELEC. Meron ba kayong how confident are you na kikilos kahit pa paano yung mga senador dyan? O baka na may dribble lang or upuan? Kasi yung kay Chis Escudero hindi gumagalaw eh. And I think, ito lang suspecha ko, inintay na rin sa yung court, yung COMELEC decision. Wala pa naman actually unbanked decision yung COMELEC, pero
baka yun ang medyo iniintay ng mga senador at kung sakaling talagang makalusot si Cheese doon, they wouldn't have to tackle that issue sa ethics committee. Yun lang naman ang hula ko, no? I may be wrong. Oo. Sumagot naman si JB Ejercito after marinig paulit-ulit yata itong programa mo eh. Galit na galit ka eh. Meron ako napanood yung truth bomb ba yun eh, na bakit may inuupuan itong mga senador. Ganon ka eh. Itong ethics complaint. Tapos, the next day yata, nakita ko biglang sumagot si JB Ejercito. No? Sabi niya, hindi ko upuan to at talagang imbestigahan ko ito. No? Sa akin, upuan nila o hindi, bigyan natin sila ng chance to do what is right, including the COMELEC, no, ang ating institutions, to do what is right. Pero hindi naman kasi tayo nag-iilusyon, Christian, we can save the world, di ba? Ang lagi namang requirement ng participative democracy is we do our own fair share. And I think as a public citizen, a private citizen, we've already done our fair share by initiating the complaint. Diba? May gastos yan, may paghihirap sa pagkalap ng ebidensya, may hirap kayo mag-consolidate ng mga iba't ibang grupo para gawin ito. Now, the ball is with the COMELEC and will be eventually with the Ethics Committee, and it's up to them to do their mandate and their fair share. Ang difference siguro dito, sa kasong ito at kay Cheese Escudero, kaya rin kami nag-decide kasi tandaan mo nag-release na ang COMELEC ng show cause kay Marcoleta about this supposedly, di ba? At least yun yung nakalagay sa news, hindi ko nakita yung real show cause. Sabi ko, hindi na ako payag na yung COMELEC lang. No? Dapat maging real party interest tayo, kaya tayo nag-file ng kaso. Kasi kung hindi gagawin ng COMELEC ang trabaho niya, hindi gagawin ng Ethics Committee ang trabaho niya, we will not hesitate to escalate this in higher forums, no? To make sure that we get the relief that is necessary, no. So kaya nga nag-coalesce din kami. Okay, sige. Teka, dun muna tayo. Ano ba yung escalation na binabanggit mo, Attorney Dino? Well, sa akin, di ba, yung nangyari kasi diyan kay, for example, yung kay Joel Villanueva, sinokos siya, nag-secret decision. Supposedly, yung field office ng ombudsman dapat nag-escalate nun, tapos naging final and executory, hindi nila tinaas at hindi nga alam ni ombudsman to, di ba? Mga panahon na yon, no, mukhang hindi na naiakyat yung kaso na yon nung si Martires lang nakaupo. Dito kay Cheese Escudero, iniisip ko ng mga oras na yon, sino mag-aakyat neto? Moto proprio action ng COMELEC. Di ba? Paano mo iakyat kung ayaw na nilang iakyat? In this particular instance, pagka dineny itong aming complaint, aakyat kami, no? All the way up to the Supreme Court if necessary. Ganyan rin yung sa Ethics Committee, di ba? We will do whatever it takes to make sure na we will exhaust all forums available. And they cannot easily get rid of us kasi real party interest kami. Kami ang complainant eh. Hindi pwedeng, hindi na lang kikilos bigla yung isang institusyon natin tapos magugulat tayo final and executory. We are entitled now to be furnished with every decision so that we can, the public, as a member of the public, we can exercise our remedies. No? So yun yung ikaibahan dito. No? Actually, right now, nagpaparetrieve din ako nung decision kay Cheese Escudero so that if ever, once we get the final decision, then we will be the ones to escalate it to the proper forum para maging real party in interest kami. Hindi kami mag-rely doon sa mga investigador ng gobyerno, investigador na ahensya na hindi natin alam kung magkakaroon pa ng energy or political will to elevate it eventually. And we think that is our fair share, no, our fair share. And we hope yung guardians ng ating institutions, including the Ethics Committee of the Senate, including the COMELEC, including the Ombudsman, will also do its fair share. Or actually, it's not just a fair share, it's their mandate under the law.